Isang makasaysayang desisyon ang ilabas ngayong araw ng Korte Suprema kaugnay sa mga kasong isinampa laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa resolusyon, may sapat na basihan upang panagutin ng Pangulo sa maligasyon ng katiwalian na matagal nang ibinabato sa kanyang administrasyon. Tinawag itong isang malaking kabuluhang hatol ng taong bayan na matagal nang nananawagan ng hustisya at pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. Sa gitna ng usapin, lumutang ang pangalan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na di umano'y naging kakampi ng Korte Suprema sa pagbibigay linaw at ebidensya ukol sa mga anomalya. Ayon sa mga ulat, malaki ang papel na ginampanan ni VP Sara sa pagbubunyag ng ilang impormasyon na naging susi sa desisyon ng Korte. Bagamat hindi pa siya nagbibigay ng opisyal na payag, tila lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Habang inaabangan ng taong bayan ang susunod na hakbang ng Pangulo, nananatiling mapagmatsyag ang iba't ibang sektor ng lipunan. Higding ang panawagan para mapanagot ang isang pamahalaan at higit na transparency sa mga institusyon. Sa panibagong kabanatang ito ng politika sa Pilipinas, tanong ng marami, ano ang magiging kapalaran ng Pangulo matapos ang makasaysayang hatol? At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sino ba yung dalawa? Sige na, sabihin nyo sa amin. Sino ba yung, di ba, yung nararapat, ika nga karapat dapat dyan sa dalawang panglabing isa at labing dalawang pwesto na yan. Huwag na ho kayong bumoto ng panglabing isa at panglabing dalawa. Ika nga nitong si Atty. Jimmy Bondoc, para wala nang magkompetensya doon sa panglabing isa at labing dalawa, baka kung sino-sino pa maupo dyan, 10 na lang, period. Wala na ho tayong iboboto. Kung gusto nyo talagang bumoto, top 40 to top 50 senatorial candidate, doon na lang ho. Huwag na tayo kumuha doon sa medyo malapit. Tama yung sinabi nitong si Atty. Jimmy at yun ho ang ating susundin mula ngayon. Ang daming cheche-bureche sa social media. Kasi dapat ganito, kasi ganito ganyan. Dapat ganito, kasi ganito ganyan. Forget. Team Suka, Duterte, straight, period. No ifs, no buts. Yan ho mga uso ngayon. No ifs, no buts. Duterte, tapos. Wala na maraming pinag-uusapan dyan. Kung bago lang ako kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba at sa mga kasama ho natin dito sa PH Update na gusto pa hong humabol. Siguro next week na ho natin mapapadala, no? Kasi yung first batch na padala na natin. Mag-email lang ho kayo, ha? Yung mga gusto pang makahabol, basta kompleto yung address, papadalahan ko kayo, ha? Wala ho kayong babayaran, okay? Wala hong shipping fee. Tayo na hong bahala doon, higa nga. PH Update na yun. Ako na hong bahala sa inyo doon, okay? Pagka kinuha nyo, sinisingil kayo, batukan nyo ng nagdi-deliver na yan. Bayad na ho yan, okay? Shipping fee, goods na ho tayo dyan. Wala akong problema. Si PH Update na dyan. Bahala dyan. Pero dapat nakasubscribe ho kayo, ha? Dapat nakasubscribe ho kayo. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay Zia Alonto Adjong. At dito rin ho pala sa video na to, napanood nyo naman ho yung ating intro. itong si itong si Franz Castro. Dito na ako tuloy. Parehas na Castro pag-uusapan natin dito. Yang press con dyan sa Malacanang at yung pinsan niya pagdating sa pag-iisip, ha, hindi biological, ha, hindi ho sila related sa dugo, ha. Si Claire Castro at si Franz Castro related ho sila sa bunganga at sa utak. Yan ho ang kanilang yan ho ang kanilang connection, yan ho yung nila, kumbaga naging magkamag-anak yan pagdating sa prinsipyo at kung paano sila mag-isip. Yan si Claire at yan si Franz. Proud naman daw si yang si Claire Castro, in case na kamag-anak niya, hindi niya ikakahiya na sasabihin dahil talagang yung pinaglalaban itong si Franz Castro talagang, di ba? Yun yung base ho yung kay Claire Castro. Nainaho muna natin itong si Adjong, anak ng to. Ang problema kasi dito, Adjong, bago mo banatan ang Duterte administration, tignan nyo ho muna kung anong pinanggagalingan ng ating mga kababayan dyan sa 20 pesos na bigas na yan. In the first place, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ko tayong problema sa presyo ng bigas. Kasi
ang ating mga kababayan noon, kumbaga ang poverty rate nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman natin sinasabing walang gutom nung panahon ni Tatay Digong. Kumbaga, kung yung nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ika nga poverty rate, let's say nasa 20% o 30%. Ngayong mga panahon na to, nasa 40% o kumbaga dumoble. Kaya yung 20 pesos na bigas na yan, talagang kung inyong i-roll out ngayong panahon ng kampanya, talagang mapaghahalata ho ang administrasyon. Hindi ho kayo yung administrasyon ang nag-roll out niyan. At i-roll out pa yan doon sa lugar na kung saan mababa yung kanilang mga kandidato sa papalapit na midterm election. Ang sabi ko kasi itong si Adjong dito, it would be better for her to look back at the failure of the Duterte administration. She proudly represent. It was under the Duterte government that we saw imported rice shipment infested with bukbok. Ano ba yun? Anak ng toko. Sa napakahabang Duterte administration, hindi ho nagka-issue ang gobyerno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa presyuhan ng bigas, sa totoo lang. Di ba? Nasa naglalaro sa tuwing. Nakakabili ko kayo ng 29 na magandang klase na. Totoo, real talk ha. Kasi kumukonsumo ho tayo ng bigas ng mga panahon na yun. Ngayon na lang talaga, lately na lang ho tayo hindi masyadong nagkakakain ng kanin. Pero dati malakas ho tayo magkanin. No, lately na lang yung kumbaga konti-konti na lang pero nagkakanin pa rin ho tayo, no? Alam mo natin ang presyuhan nun kasi kumakain tayo. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka umabot na ng 30 pesos ang bigas, naku, dinurado na yan. Pagka bumili ka ng 32, 35, masarap na yan. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Kaya walang problema sa presyo. Hindi kailangan i-subsidize ng gobyerno ang bigas nung mga panahon na yon dahil hindi makabili ang mga tao. Okay? Ano yun natin? Ilatag ho natin ng maayos. Hindi yung para ikumpara ho natin yung gobyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman ho natin na paninira itong banat na to ni itong si Congressman Zia Alonto Adjong. Itong crush daw ito ni Ma'am Joey. Ma'am Joey, crush mo, nagkakalat na naman. Di ba? Ilatag natin ng maigi. Hindi ho issue nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bigas. Wala ho tayong issue na sobrang mahal kaya kailangang i-subsidize ng pamahalaan. Ito, when her father's appointed Agriculture Secretary Manny Piñor oversaw rice importation, before pointing finger, it would be better for her to look back at the failure of the administration she proudly represent. Ano ho ang failure ng nagdaang administration pagdating sa agrikultura? Okay, meron tayong problema diyan. Hindi ho natin na masyadong pinapapogi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal hong panahon na yung napabayaan ang industriya ng agrikultura sa ating bansa. Natalakay na ho natin yan sa ating mga nagdaang video at hindi ho exempted ng administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga administrasyon na hindi naresolba ang problema natin sa agrikultura. Pero ito ho ang hindi sinasabi nitong si Zia Alonto Adjong. Diyan sa banat niya na yan dito sa nagdaang administrasyon. Noon hong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, merong kakayahan ng sambayan ng Pilipino na bumili. Kahit magkano pa ang presyo ng bigas na yan, hindi kailangan isubsidy ng pamahalaan para lamang ma-afford ng mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Dahil kahit papaano maganda ang ating ekonomiya nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon mga kababayan, pinipilit ho nilang ibaba yung presyo ng bigas na yan dahil hindi na rin naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan yan. Dahil ho yan papalapit ang eleksyon. Pinipilit hong depensahan nitong si Zia Alonto Adjong, yung galaw na yan ng pamahalaan kasi nga naman aso ho yan ni Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Eto hindi ho natin sinasabi na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte talagang na-resolve nila ang issue natin sa agrikultura. Wala hong ganon. Meron hong problema dyan. Pero pinipilit ho ng administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalanse lahat. Ibalanse ho kagaya ng nagkaroon ng rice tarification law.
Yung mga ini-import na bigas, yung taripang nakukuha doon, anong ginagawa doon? Dapat yun mapunta sa ating mga magsasaka. Anong ginawa ho nitong si Marcos Jr.? Yung dapat sanang porsyento na mapunta sa ating mga magsasaka doon sa rice tarification na yon, tinapyasan ho nila yon. Yung pag-iimporta ng bigas sa intensyon nila, sa kagustuhan nila na mapababa ang presyo ng bigas, tinapyasan ho nila nung nagdaang taon. Yung mga mag-i-import ng mga agricultural products sa ating bansa. Meron bang meron bang naging resulta yung ginawa na yon itong si Marcos Jr.? Puro yung mga galaw nila dito, puro kadisperaduhan na ika nga. Pero wala ho tayong nakikitang resulta. Ngayon, ang tanong dito, Zia Alonto Adjong, yarin lamang binanatan mo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kesyo nag-import sila bukbok, nag-import sila kesyo meron pang 70 pesos. Ang tanong, bakit noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi umiiyak ang sambayan ng Pilipino kahit umaabot ng 35 pesos ang bigas? Yun ang tanong dyan. Diba? Meron hubang nag-iiyakan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang mahal ng bigas, 35 pesos na per kilo. Ang mahal ng bigas kasi pagka 35 pesos per kilo yun na yung masarap, ika nga, yung whole grain na yun, di ba? Yun yung pagka kahit toyo at mantika lang ang ulam, talagang ganadong-ganado ka na kasi bigas, kanin pa lang, ulam na. Noong mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Pero ngayon mga kababayan, pagka yung 35 pesos na bigas ang binili mo, ay maalos hindi mo na malulunok. Dahil hindi mo na malaman kung anong lasa o amoy ng bigas na yan. Ang tanong, bakit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ginawa ng administrasyon na sinubsidize nila ang presyo ng bigas para ma-afford lamang ng mga mahihirap na Pilipino? Ang sagot, kasi kahit papaano, yung purchasing power ng mga Pilipino ng mga panahon na yon, malakas. Hindi kagaya ng mga panahon na to, yung 10 piso, ang hirap, di ba? Ang hirap pakawalan yung pagsipa ng mga pangunahing bilihin, kahit piso lang, talagang iniinda ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi walang trabaho. Bakit? Bakit? Kasi imbis na iuna yung mga programa na ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino, inuna ng Diyos nyo dyan sa House of Representatives ang pamimigay ng ayuda. Alam nyo ba kung yung mga pondong ipinamimigay nila bilang ayuda, pinanggawa yun ng mga makabagong infrastruktura, kalsada at kung ano pa man. Sa bagay, kukurakutin din naman nila, no? Anak ng toka, kahit saan tayo magpunta. Punta tayo sa ayuda, may kurakot. Magpunta tayo sa infrastruktura, may kurakot. Saan kaya lulugar ang sambayan ng Pilipino para matapos itong mga kabalbalan ng mga politiko na to? Alam nyo kung saan? Iboto ho natin ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ganong paraan, kahit papaano, meron hong magbabantay dyan sa ating pangtao ng budget. Nandyan si Atty. Vic Rodriguez, nandyan si Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Marcoleta, yan si Pastor Apollo Quibuli, isa din ho yan. Talagang babantayan niya ho ang tao ng budget. Yung mga abogado natin, nandyan ho yan. Sila ho ang magiging susi para matapos ang kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr. Yun ho ang ating sinisigurado dito. Meron ho tayong narinig-rinigan. Naku, sa susunod na video lang natin pag-usapan. Hala ho talaga, panic mode na ho itong mga walang yan na to. Eto, rekta na ho tayo dito kay meron pa nga ho sana tayong isang dito kasi nakita natin to kay Ma'am Joey. Ito, isa sa mga rinirespeto nating vlogger. Isa sa mga iniidolo natin, isa sa mga pinapakinggan natin, yang si Ma'am Joey. Joey Cruz. Sobrang idol ho natin yan. Eto! Nako. Ito, nagtatanong tayo Grabe naman yan! Anak ng toka. Bakit merong ganyan? Team Leia. Anak ng toko. Ano kaya yung Team Leia na yan? Akap, Trillanes. Bakit merong akap si Trillanes? Amount, 4 million. Ano yung 4 million na yan? Amount, ibig sabihin, pera, ganon? Papel ba yan? Bakit ganon? Akap, tapos Trillanes, Caloocan City. Tapos merong amount, 4 million. SDO, date, September 24, 2024. Ano yan? Naglalabasan na ho ang kabulukan. Ito, nagtatanong tayo, ano yan? Wala ho tayong pinapatungkulan, wala ho tayong binabanatan. Nagtatanong ho tayo, ano yan? Congressman na ba yung si Trililing? Bakit meron ho siyang akap?
Anak ng toko, ha? Oh, kumbaga, naghahanap po tayo ng kasagutan dito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Kung tayo lang, hindi ho natin alam bakit may ganyan. Di ba? O, kung gawa-gawa man yan, dapat agyat pa sinungalingan na kung sino man ng mga nai-involved na pangalan diyan sa mga Durabox. ang mahiwagang Durabox, yan ang mga naglalabasan ngayon sa social media. Rekta na ho tayo. Dito kay sana kay si Alon Tuadyong kahit papaano nasagot natin yung kanyang pagbira dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag mong banatan yung isang administrasyon na kung saan ang mga sabay ng Pilipino noong mga panahon na yun, merong dignidad, merong kakayahang bumili. Di ba? Hindi kagaya ngayon na ang tingin sa sambay ng Pilipino mga daga. Gano'n, wala nang respetong administrasyon na to sa ating mga kababayang mahihirap. Ito mga kababayan, panoorin nun natin tong ano pangalan to? Itong pinsan itong si Claire Castro. Kamag-anak ng niya, ng bunganga niya. Ito, Franz Castro ho tayo. Well, stop being childish, no? Ang payo ko na lang kay VP Sara Duterte. At talaga namang, ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti? Grabe ka naman, madam. Ang aga naman yan. Napapraning ka na din. Franz Castro. Napapraning ka na din. Wala pang isang beses pa lang siya nagsalita, agad pumapasok sa utak nyo kagad pag ganti na. Pambira pagka nga naman tinamaan ka nitong mga Castro. Ng pag-question ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga na ginastos niya in 11 days yung 125 million. Oh my goodness. Sub judice. Nasa impeachment court na yan, nasa Senado na yan, baka ipatawag ka doon. Sub judice, hayaan natin maglatagan ng ebidensya sa Senado. Walang pakialam si VP Sara, kahit na manalo siya, matalo siya dyan sa impeachment na yan. Ang sigurado lang ho natin ngayong mga panahon na to, ibubulgar ni VP Sara ang mga kabalbalan ng mga congressman na nagpakasangkapan dito kay Martin Tambaloslos Romualdez. At isa ka na dyan, Franz Castro. Ang tanong, nasaan ang kandidatura mo ngayong 2025 senatorial election? Nasaan ang kandidatura mo? Yan ang problema dyan. Ang lakas ng loob mong tumakbo ng pagka-senador, akala mo siguro yung ginawa mong papusit-pusit dyan sa House of Representatives, papakinggan ka na ng ating mga kababayan. Huwag ganon. Yan ang problema dyan kay Franz Castro. Franz, ang sigurado natin dito, meron kang kaso. Nakaapila ang kaso mo, di ba? Di ka na congressman, anak ng toko. May kalalagyan ka talaga pagkatapos ng termino mo bilang kongresista. Yun ang sigurado natin dito. Yung iyong apila, madidesisyonan yan. Sigurado tayo, 100%. Alam nyo, kasi pinaparatangan nila si BP na desperate move daw yung yung pagbanat niya doon sa mga congressman. Alam mo yung ginawa mong pagtakbo ng pagkasenador, yan ang desperate move. Yan ang desperate move. Kasi yung kaso yung tawag doon, kidnapping ba yung kaso niya? Kalimutan ko Child abuse ba? Ano ba kaso ni Franz Castro? Teka lang, baka natin magkamali tayo. Franz Castro case. So, eto ho, ang kaso nitong itong si Franz Castro. Sandali lang ho mga kababayan, baka yariin tayo nitong si Franz Castro. Ito. Tama ho. Yung kaso nitong si Franz Castro, RA 10364 in relation to RA 7610, kidnapping. Yun ho ang kanyang kaso. Yun ang kaso mo, Franz Castro. Kaya ka tumakbo ng pagkasenador, akala mo makakaposisyon ka. Hindi ka makakapwesto.
At panigurado, madidesisyonan yung apila nyo. Di ba? Yung apila nyo, dyan sa kaso na yan. Pag nadesisyonan, kayong dalawa ni Senator Ocampo, babay na. Kasi sigurado may kalalagyan kayo. Eto, tuloy natin to si Franz. Na confidential funds. Kaya tigilan niya na yung pagiging sorry sa mga bata. Itong mga ganitong childish na mga patutsada doon sa mga kasama namin sa Kongreso na nag-imbestiga dito sa confidential funds. At yun na nga rin harapin niya talaga itong mga allegations. Pag-aralan niyo talaga mabuti itong mga nandoon sa mga impeachment articles na kinaso sa kanya ng Kongreso. Baka hindi pa alam nitong si Claire, Franz Cash Claire. Claire ako ng Claire kasi magkakastro kayo. Di ba? Noong pang nagpa-interview ka sa Inquirer, noon pa lang naghanda na yung si VP. Kaya huwag kang mag-alala. Yung articles of impeachment na yan, hindi pa nasend dyan sa Senado, alam na ni VP Sara at matagal na nilang pinag-aaral. Huwag mo nang diktahan si VP Sara kung anong gagawin at di niya gagawin ngayong mga panahon na to. Ang paghandaan mo, yung maging desisyon doon sa doon sa tawag dito, doon sa kaso nyo. Kayong dalawa nitong si Senator Ocampo. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Eden Santos. Yan, Tingon, Eden Santos, Net25. Kamukha naman Ikaw talaga Claire, oo. Kamukha naman kayo eh. Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after nung announcement, marami lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito? Unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Anak ng tokwa, noong palpak yung mga naglabas ang mga bigas, hindi pa daw nag-roll out. Galingan nyo, roll out lang na roll out. Galingan nyo yung pag-roll out dyan sa mga bigas na yan. Di ba? Kasi ngayong mga panahon na to, sa dami ng mga gahamang mga importer, sa dami ng sa tingin nating oversupply diyan sa NFA, talagang maraming nabubulok na bigas. Imbis na itapon, imbis na masayang, yan na lang siguro gagawin nila. Aabangan ho namin yan, Yusek Claire Castro, yung bigas na yan. Marami hong nag-aabang dyan, lalo na yung mga kababayan natin. Malaki-laki ang gastusin ng administrasyon dyan sa pagsasubsidize sa mga bigas na yan. Kaya make sure na medyo mabango yan, yung amoy pandan, Secretary Laurel, na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. May 1, okay, So kung saan May po 1. ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kabiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag.
Kung meron pong mga kooperatibang mai-involve po dito, Akala ko po marami yung marami yung, di ba? Yung unang dahilan nila dito, kung mali ako, correct nyo na lang ako ha. Marami ang supply ng ng NFA na bigas. So, yun ang gagamitin nilang, yun ang iro-roll nila. Kung di tayo nagkakamali marami ang supply. Kumbaga, kasi bago to, nagkaroon ng mind conditioning na sa loob ng 5 taon, ngayon lang lumaki ang buffer stock o yung reserbang bigas dyan sa NFA. Bago pa ho yung yung 20 pesos na bigas fiasco na yan, ha? Meron hong lumabas na ganong balita, nakalimutan ho natin kung sino naglabas nun. Pero meron hong ganon. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang lumaki ng ganyang kalaki ang reserba ng bigas diyan sa NFA. Pagkatapos nun, ilang araw, lumabas yung issue ng 20 pesos na bigas na yan. Ang tanong, manggagaling yan sa NFA, eto ho ba yung sinasabi nilang sobrang laking reserba na bigas na sa NFA, yan ho ba ang irorol nila? Kung yan ang irorol nila, paano nating masasabi na galing yan sa mga magsasaka natin? Ito naman si Ate Claire naman, oo. Ano na naman, budulan na naman tayo eh. Tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang 2 birds in 1 stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina Domingo. Hindi, di pwede yung basta magtiwala na lang ang bayan ng Pilipino kung anong sasabihin ng administrasyon. Kailangan talagang kailangan talagang mapag-usapan sa mainstream media at social media. Kung totoo nga ba ang sinasabi ng administrasyon ni Marcos Jr., nagkaling talaga sa mga magsasaka yung mga bigas na yan. Kasi nga, kung sakaling hindi totoo yan, napakalaking dagok ho niyan para sa ating mga magsasaka. Di ba? Imbis na mabenta nila na sa kahit na, di ba, yun sa halaga na kahit na tumabla na lang sila dyan sa ginawa nilang pagtatanim na yan, talagang baka matalo ho sila. Hindi baka, talagang matatalo sila. Kasi makakakumpetensya ng ating mga magsasaka, yung 20 pesos na bigas na yan. Di ba? Anong mangyayari sa kabuhayan ng ating mga magsasaka? Pinipilit po ninyo na dapat wag nang magtanong, dapat magtiwala ang sambayan ng Pilipino. Wala pang sinabi ang administrasyon na to na kung saan talagang tinupad nila yung mga campaign promise nitong si Marcos Jr. Continuity, meron ba siyang ginawa? Sinabi niya, yung war on drugs si Tatay Digong, continuity, lumagana pang illegal na droga, 20 pesos na bigas, ang gagawin na, isa-subsidy naman. Masyado kasing bida-bida Diba? Hayaan niyo ho ang ating mga kababayan na scrutinize yung mga sinasabi ng pamahalaan dahil karapatan ho yun ng bawat Pilipino. Hindi niyo pwede sabihin na basta magtiwala lang tayo na ganito ang gagawin. Dahil hindi ho yun ang nangyayari. Bira talaga tong si Claire. ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public? Si ano pala ho ito? Si Cute. Ito yung Cute sa di ba? Yung saan nga kasi yun? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!